Tayo po ay muling umawit. Si Kristo'y batong matibay. Pag-asa ko'y natatag sa kabanalan at hirap. Anak Jesus na kanyang higit sa larawang lahat. Si Kristo'y batong matibay na saligan, kaya ng buhangin. Maging alon ang masasal ng bagyo'y di ba'y upuan. Ang pag-asa sa biyaya ating pinakahawakan. Si Kristo'y batong matibay na ating pinasaligan, kaya ng buhangin. Sa pangakong sinalita sa dugong masaganap, Kristo na mapagpala, lubos ang aking tiwala. Kay Kristo'y batong matibay na saligan, gaya ng buhangin. Siya kong triko'y tumatan, ako'y isang tunay na kaniyak kapanala, matitindig sa puman. Si Kristo'y batong matibay na aking pinasaligan, gaya ng buhangin. Manatili po tayong nagtayo. Tatawagan po natin si Brother Rida para po sa ating opening prayer. Tayo pa'y manalangin. Ama namin Diyos, banal, dakila. Salamat po sa araw na to, sa pagkakataon na ipinagkaloob na muli po kaming makakapanginig ng iyong salita. Muli po Ama, kami nagpapasalamat sa mga taong ginagamit mo sa tahanang iyong pinapairam sa tulong ng aming mga kapatid. Bagamat wala po sila rito, ay patuloy niyo pa rin pinagamit ang tahanan po nila at ingatan niyo po sila Ama sa kanilang pong paglalakbay at makauwi po sila ng maayos sa kanilang pansamantalang tahanan. Salamat din Ama sa mga taong ginagamit mo. Kayo po magbalik po ng lakas ng pangatawan at biyaya po sa kanilang pamilya. Salamat din po sa mga kapatid na patuloy pong naming nakakasama. Sa mga kapatid po na wala po rito, kung ano man dahilan, may karamdaman man at wala, ay patuloy niyo pa rin po silang ingatan at sa mga susunod po na araw ay sana makasama po namin sila. Muli po Ama, kami nagpapasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Tayo po ay magsupo. Reminders po, patuloy pa rin po ang ating online Bible study, ating po prayer meeting at prayer request sa ganap po ng alas 7:30 ng gabi. Every Friday po. Ganon din po ang ating children's ministry sa pangunguna po ni Sister Mandy at ang ating pong Sunday service sa ika-10 po ng umaga. Para naman po sa ating susunod na home Bible study outreach,
June 27 po, gaganapin po sa aming bahay. Ngayon naman po, binibigay ko po si Brother Norman para po sa mga salita ng ating Panginoon. Sige po, magandang umaga po mga kapatid. Yan po, purihin po ang Diyos sa panibago po na pagkakataon po na tayo po ay nagkakatipon po dito po sa tahanan po nila Brother Jim na patuloy na pinapagamit. At sa ating pong pagsisimula, bago ko po basahin po ang ating pong teksto po sa umaga pong ito, ay meron lamang po akong isang katanungan po na maari po na ating pong pagbulayan, bagamat sa ating pong mga sarili na lamang po natin po ito sasagutin. At yung tanong ko po dito po mga kapatid ay bakit po tayo nandito ngayon sa ating pong pagtitipon? Isang katanungan po na iiwan ko po na sa atin po na maaari po nating sagutin yung dahilan kung bakit po nandito po tayo ngayon sa ating pong pagtitipon. Sa ating pong teksto na ating pong pagbabatayan po ng ating pong pagbubulay, ay makipagbukas po kayo sa akin po kung may mga dala po tayong mga Biblia din. At sa mga wala po ay dito po sa ating pong screen. Marahil basahin ko po ito pong Hebreo chapter 10. Verse 24 hanggang 25 po. Ang sabi po dito, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Verse 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa po ng kanya pong mga salita. At bago po tayo magpatuloy po sa atin pong pagbubulay, ay saglit po tayong manalangin po muli. Let us pray po. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na umagang pinagkaloob niyo po sa amin na malaya po kaming magkatipon po sa oras po na ito upang mapagbulayan at mapag-aralan po ang inyong mga salita. Maging ang ilan po naming mga kapatid na hindi po namin kapiling na sumusubaybay sa live po ngayong araw po na ito, na binigyan po ng pagkakataon po upang hindi maging hadlang ang physical po na pagkakatipon po na ito upang mapakinggan ang inyong pong mga salita. Patnubayan niyo po kami sa oras po na ito, Ama. Patuloy din po na pangunahan po maging ang aming pong paligid ay nawa ito po ay hindi maging hadlang upang malinaw po naming marinig po at maging pagpapala ang inyong pong mga salita. Ang lahat pong ito ay aming pong isinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, katulad po ng aking pong nabanggit po kanina, isang katanungan ko kung bakit tayo po ay nagkakatipon o ang ano po yung dahilan ng ating pong pagpunta po dito po sa ating pong pagkakatipon po. Marahil ay iiwan ko po ang sagot po sa inyo at sa ating pong pagbubulay ay maaari po natin makita po ang kasagutan at mga pagpapaalala po sa atin po mula sa salita po ng Diyos. Kaunting background lang po. Dito po sa aklat po ng Hebreo, bagamat wala pong tuwiran pong nakasulat po dito kung sino po ang sumulat po dito, ngunit ipinagpapalagay po ng mga nag-aaral po sa Biblia na ito po ay isinulat po ni Pablo sapagkat yung paraan po ng pagsusulat ay kahalintulad po sa mga libro na isinulat po ni Apostol Pablo.
At dito po makikita po natin, gusto ko pong bigyan ng pansin, dito po sa ating pong binasa sa verse 25, sabi po dito na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Kung ating pong titignan dun po sa mga Gawa, chapter 2, verse 42, meron po tayo mga iba't ibang uri ng mga pagkakatipon, yung tinatawag po natin mga consecutive meetings of the church. At dahil po ang ating pong iglesia dito po sa Valenzuela ay isang ganap na local church po, ay ating pong ginaganap po. Ito pong mga apat na mga consecutive meetings o mga pagkakatipon. At ano po yung mga yun po? Balikan lang po natin ito pong Acts chapter 2 verse 42 para lamang po natin mabigyan po ng diin ano po yung mga pagkakatipon po na ginaganap po ng isang lokal na iglesia. Akin pong babasahin po dito, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ito po yung Bible study. At sa pagsasama-sama, ito po yung fellowship. Sa pagpuputol-putol ng tinapay, ito po yung breaking of bread. At sa mga pananalangin, ito po yung ating pong prayer meeting. Kaya po sa isa pong lokal po na iglesia, masasabi natin po na isang lokal na iglesia kung nagagampanan po ito pong mga pagtitipon po na ito. At sa ating pong naging announcement po kanina ni Brother Rodel po, ay pinaalala po na ng kapatid po ang mga pagtitipon po ng lokal na iglesia po dito po sa Valenzuela. At kung atin po bibigyan lamang po ng diin, no, every Friday po ang ating pong online Bible study. Ganun din po ay kapag katapos po nun yung ating pong online prayer meeting. At ito pong ating pong ginaganap, ito pong preaching service, pagkakasama-sama po natin, fellowship, at mamaya po yung ating pong breaking of bread. No? So sa makatuwid po ang ating pong lokal po na iglesia ay tinutupad po ito pong mga consecutive meetings of the church. Pero dito po, sabi po dito sa ating pong nagiging pong batayan po ng ating pong teksto, sabi po na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Ano po ba yung ugali po ng iba? Kanina po, habang po ay papunta po kami dito, akin din pong inaalam, nung panahon po na isinulat po ni Apostol Pablo, ito pong Hebreyo po, nakita ko po na ano po kaya yung ginagawa ng iba nung mga panahon po na yun. At sa akin din pong pagbabasa, at ganun din po ang mga nag-aaral po sa Biblia, nakita din po nila na ito pong ginagawa ng iba po dito, ito po yung mga Kristiyano po noon na nakaugalian na po nila na iwasan o nagkaroon po ng kapabayaan po sa pagdalo ng mga pagtitipon. So makikita po natin po dito, yung gaya ng iba po dito, ito po yung umiiwas po sila at napabayaan po nila yung pagdalo sa mga pagtitipon. Bakit po kaya? Sa akin din pong pagbabasa at pag-aaral, narito po yung mga kadahilanan po. Noong mga panahon po kasi na isinulat po yung aklat po ng Hebreyo po, yung mga unang Kristiyano po kasi ay nakakaranas po ng mga pag-uusig. Ano po? Yung hayagan po na pagtitipon po ay maaari po maglagay po sa kanila ng panganib. Kaya yung iba po ay tumitigil po sa pagsamba. Ang ibig ko pong sabihin po ay nagiging delikado po, no? Ang iba po ay tinutulugsa. Yung hayagang pagtitipon po ay nalalagay po sila sa panganib. Kaya yung mahina sa pananampalataya, ang ilang mga unang Kristiyano ng panahon po na yon, yun po yung mga gaya ng iba. Ipinagpapaliban po nila ang pagtitipon. Pero ito pong mga sinusulatan po ni Pablo, ito po yung nanatili, yung pinahalagahan po nila ang bawat pagtitipon ng mga Kristiyano sa kabila po ng mga panganib po na maaari po nilang kaharapin po. Pangalawa po ay
Isa pa din po na dahilan daw po ng kanila pong pagpapabaya o pag-iwas po sa pagtitipon, yun pong pagkawala po ng kanila pong interes at panghihina po ng kanila pong pananampalataya. Alam niyo po, nung mga panahon po na yon, may mga ilan po mga nakakasama po ng mga Kristiyano po nung panahon po na yon na yung kanila pong pananampalataya ay humina. Sila po ay napagod po sa pangako po ng muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. At nakalulungkot, ang iba ay bumalik po sa traditional po na relihiyon po nung panahon po na yon, yung Judaism. Bakit ko po sinasabi ito po mga kapatid? Tingnan po natin po yung panahon po noon. Ang dami po mga balakid ng pagkakatipon. Ang ibig ko pong sabihin, parang lumulusot ka sa butas ng karayom para lamang po madaluhan o mabigyan ng pagkakataon ng bawat Kristiyano na magkatipon. Pero tingnan po natin ang pagkakaiba po ngayon. Meron po ba sa atin pong pamahalaan, sa atin pong gobyernong umiiral na pinagbabawal po ang mga pagkakatipon po ngayon? Wala po. Alam ko sa ibang bansa meron po, pero may mga ilang mga Kristiyano pa rin po ang nagpapatuloy. At hindi lamang po yun. Hindi lamang po na malaya po natin po na napapag-aralan po ang salita po ng Diyos, ang dami pa pong mga pamamaraan. Katulad po ngayon, katulad po ng aking po nabanggit, ngayon po ay tayo po ay naka-live, no, ng ating po mga kapatid po na wala po ngayon, na kasalukuyan po na sumusubaybay. Kaya po sa ating pong panahon po ngayon, wala pong dahilan upang hindi po natin o wala din pong ibang paraan na makahadlang po sa atin upang mapakinggan po natin ang salita po ng Diyos. May online ang ating pong pagkakatipon, bagamat hindi po tayo physically present sa online Bible study at prayer meeting, pero may ibinigay po na pamamaraan po ang Diyos. At ito po ay biyaya. Bakit ko po nasabi pong biyaya? Sapagkat ito po ay ipinanilalayon po ng Panginoon na gamitin po bilang instrumento. Kaya sa akin pong kanina po na na-share po, nung panahon po na naisulat po ang Hebreo, ang mga unang Kristiyano po ay nagkaroon po ng ganito pong mga suliranin sa kanila pong pagtitipon. May mga nagiging hadlang. Kaya po, sinusulatan po ni Pablo ang mga Kristiyano po dito na, sabi po dito ay, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Mga kapatid, bakit po ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa mga Kristiyano, at maaaring sa atin din po ay maging pagbubulay? Bakit ganun na lamang po na binibigyan po ng malaking pagpapahalaga yung pagkakatipon po natin bilang po mga Kristiyano po? Una po, nais ko po na bigyang pansin po dito po sa Mateo chapter 18 verse 20. Dito po sa Mateo chapter 18, tandaan po natin mga kapatid dito po sa Mateo chapter 18 verse 20. Ang sabi po dito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesus. Ano po sabi po ng atin pong Panginoon? Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3. Mga kapatid, sa atin pong bilang ngayon, kahit titignan lang po natin, ay higit po tayo sa 2. Higit po tayo sa 3. Pero ang naging pamantayan lamang po dito kung may 2 o 3. Pero sa tuwing nagkakatipon po tayong lahat, higit po sa 3, alalahanin po natin, sabi po dito, ako ay naroroon sa gitna nila. Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, alalahanin po natin na kasama po natin ang Panginoon. Bagamat physically hindi po natin siya nakikita, pero ito po ay sinabi po ng ating pong Panginoon. Isa pong pangako po na sinalita ng ating pong Panginoon, na sa tuwing may 2
o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, expect po natin, no, na siya po ay nasa atin pong kalagitnaan. Kaya bakit mahalaga po ang mga pagtitipon po, mga Kristiyano? Sapagkat kasama po natin ang Panginoon. Pangalawa po, mga kapatid, bakit gayon na lamang ang pagbibigay diin sa kahalagahan po ng pagtitipon po? Pangalawa po, tingnan po natin po dito po sa Psalms chapter 133, mga awit 133 verse 1. Ang sabi po dito po sa ating pong supporting verse po, kung atin na din po nakita sa ating pong mga Biblia. Sabi po dito, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Sa English, ganito naman pong ating pong mababasa. Behold, how good and how pleasant it is for brethren. Alam po yung brethren, yung mga kapatiran. Ito po yung mga magkakapatid po sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Is for brethren to dwell together in unity. Yung pong pagsasama-sama po natin bilang mga magkakapatid po ay napakabuti at ito'y tunay na nagbibigay po ng kaligayahan po sa ating pong Panginoon. No? Gathering together po bilang mga magkakapatid po, yung ating pong pagkititipon pleases God. Bagamat sa iba, ito po madalas ko rin pong marinig po sa ating pong kapatid po, no? Bagamat sa iba po parang walang halaga yung ating pong pagtitipon, no? Yung sa ating pong mga home Bible study, sa ating pong prayer meeting, ito pong pagtitipon po natin. Bagamat sa iba ay walang halaga po ito. Pero tandaan po natin, sa paningin po ng Diyos, ito po ay nakalulugod po. Sabi po doon, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kaya isa pong pangalawa pong punto po natin, mga kapatid, bakit mahalaga ang pagtitipon po? Sapagkat tunay na nakalulugod po sa ating pong Panginoon ang pagtitipon po na ito. Bagamat katulad po ng akin pong nabanggit, marahil sa iba ay pag-aaksaya ng oras, isipin po na yung ilang oras, no? Baka ang ilaan na lang po ng iba sa mga personal. Pero tandaan po natin, mga kapatid, sa harapan po ng Diyos, ito'y tunay na nakalulugod. Pangatlo po, mga kapatid, dito po sa John chapter 14 verse 15, alam ko po ay napaka-pamilyar po ng talata po na ito. Dito po sa John chapter 14 verse 15, ano niyo po ang pagtitipon po ito ay tanda, patunay ng ating pong pag-ibig sa Panginoon. No? Tingnan po natin, ang Panginoon po ang nagsalita po kanina. Sa tuwing may nagkakatipon, no, siya ay nasa ating pong kalagitnaan. Ito po ang nais po ng Panginoon po na ang bawat isa po sa atin, no, nakikita po na nagkakatipon po. At ito po ay tanda ng pag-ibig po sa ating pong Panginoon. Sabi nga po dun sa English, if you love me, obey my commandments. Ito po isang pagsunod. At ang pagsunod po na ito ay tanda ng pag-ibig po natin sa ating pong Panginoon. Una, kasama po kasi natin siya. Katulad po ng ilan pong mga sinalita po ng ating pong Panginoon, ang pagsunod po sa kanya pong sinabi o sinalita ay tanda po ng ating pong pag-ibig po sa kanya. Kaya ang pagkakatipon po na ito ay isang patunay na ang bawat isa po sa atin ay mahal ang Panginoon. Sapagkat minamahal po natin maging ang gawain po ng Panginoon.
Sunod po dito po sa ilang pa po mga dahilan po o mga pagpapatotoo kung paano napakahalaga ang pagtitipong Kristiyano. Dito po sa James chapter 4 verse 17. Dito po sa aklat po ng Santiago chapter 4 verse 17. Bagamat wala po ditong sinabi na salitang pagkakatipon, pero nais ko pong bigyan po ng diin ito pong bahagi po ng teksto po na ito. Ang sabi po dito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti. Gusto ko pong emphasize po yung mabuti sapagkat ang Panginoon po mismo nagsabi po sa salita po dito, dun sa atin po naging reference po kanina, dun sa Psalms chapter 133. Sabi po, kay buti, no? Kay buti na ang mga magkakapatid ay nagsasama-sama. Kaya ang ating pong pagtitipon ay isang mabuting bagay, no, para sa harap po ng Panginoon. Sabi po dito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Alam niyo po mga kapatid, naalala ko po, may isang kapatid po ang narinig ko po sapagkat maraming mga panahon na po kasi na hindi nakakadalo ang kanya pong mga anak. Minsan po ay nagtanong po siya habang pong natapos po yung Sunday school. At ang tanong po niya mga kapatid, sabi po niya, kasalanan po ba na hindi dumadalo ang isang kapatid? Pero dito po tingnan po natin, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, alam po natin, ito pong pagdalo ay mabuti. At ito po'y sinabi po ng salita po ng Diyos. Ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya po mga kapatid, dito po sa ating pong binasa, no? Not obeying, ito pong pagkakatipon na to, ay isang kasalanan po. Sapagkat alam po natin na ito po ay mabuti, ngunit hindi po natin ginagawa. Kaya doon po sa tanong po ng kapatid po noon, kung kasalanan ba, hindi daw siya dumadalo. Ano pong sabi po ng Biblia? Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya po mga kapatid, bagamat dumating po tayo sa ilan po mga punto sa buhay po natin, na minsan nahatak po tayo. Alam niyo, maraming po mga tatlo po ang lagi pong tinutukoy po sa Biblia na mga dahilan para hindi po tayo magpatuloy po sa Panginoon, lalo tigit dito po sa pagtitipon. Una po, yung sanlibutan po na ito. No? Yung sanlibutan. At ang hari po ng sanlibutan ito ay walang iba kundi si Satan. Inahatak po tayo. May minsan dumarating po tayo sa punto na sa ating pong pagpili kung ito ba o yung personal na hindi naman na ganoon, kumbaga kung ating ikukumpara sa ating mga pagtitipong katulad nito, ay napakaliit lang na bagay. Pero isang nakakalungkot minsan, dumarating po tayo sa ating pong pagdedesisyon na pinipili po natin yung bagay po na yon. Pangalawa po, ang kasalanan. Isa sa nangunguna po na dahilan ng kasalanan po. Diyan mas pinipili nga po na isatisfy po yung ating pong sarili. At pangatlo, na bagamat sinisisi po natin minsan sa iba yung mga dahilan po nito, pero ang nagiging punot dulo rin po yung ating pong sarili. No? Tatlong S po yan eh. Satan, sin, self. Ay mga kapatid, dito po sa ating pong pagbubulay, maaari ito po ay isang pagpapaalala po
Kaya yung sa akin pong katanungan po kanina, mga kapatid, bakit po tayo nandito po? Sa ating pong mga nabanggit po na mga talata na nagpapaalala po sa atin ng kahalagahan po ng ating pong pagtitipon, alin doon ang naging sagot po kaya natin sa ating po naging katanungan po kanina? Kung bakit po tayo naririto sa mga oras po na ito. Kaya, yung challenge po dito po sa atin, balikan lang po natin, ito pong ating pong nagiging teksto po. Ano po ang sinabi po ng manunulat po nito pong Hebreo sa mga Kristiyano nung panahon po na yon? Bagamat napakalakas po ng pag-uusig. Kung siguro pong imaginein po natin po, no, mga kapatid, kung tayo po kaya ang naroon po, magiging katulad din po kaya tayo nito pong sinusulatan po ni Apostol Pablo, na bagamat nandoon po yung pressure po, nandoon po yung mga panganib, pero nanatili po sila sa pagkakatipon po nila. At ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanila, sabi po ni Apostol Pablo na wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit ng araw. Ito po yung pag-asa po natin, mga kapatid. No? Ang pag-asa po natin, muling babalik ang ating pong Panginoon. Kaya ano po yung naging encouragement po dito, mangag-aralan sa isa't isa. Alam naman po natin, mga kapatid, ang mga salita po ng Diyos, habang tayo po ay nagpapatuloy po sa pakikinig po ng salita po ng Diyos, una, doon po sumisilang at lumalalim pong ating pong pananampalataya. Sabi nga po doon sa Roma 10:17, sabi po doon, sa pakikinig, nagmumula ang pananampalataya. No? Habang pinapakinggan po natin po ang salita po ng Diyos, lalo po tayong lumalalim po sa ating pong pagkakatiwala po sa ating pong Panginoon. Kaya nga po dito, sinabi po ni Apostol Pablo, sabi po dito ay mangag-aralan sa isa't isa. Sapagkat ang sa bawat pagtitipon, ipinapangaral po ang ating pong Panginoon na lalo pong nagiging pong dahilan ng ating pong paglago at paglapit lalo po sa ating pong Panginoon. Naalala ko din po, doon po sa insidente nung muling nabuhay po ang ating pong Panginoong Hesus at pinuntahan po niya ang kanya po mga alagad po, mga disipulo po niya. At kung naalala po natin yung kwento po ni Tomas, wala po si Tomas noong panahon po na yon. Kaya po, nag-create po siya ng doubt. No? Hindi po niya nasumpungan doon sa pagkakatipon po ng mga Kristiyano po noong panahon po na yon, ng mga alagad po na yon. Kaya dito po makikita po natin kung bakit sinabi po ni Apostol Pablo na mga aralan kayo, sapagkat sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos, lalong tumitibay ang ating pong pananampalataya. At ganun din po ang nakita po bilang pagwawakas po. Nakita din po ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Dito po sa 1 Thessalonians 5:11, 1 Thessalonians 5:11, ganito pong ating pong mga mababasa, na ganun din po ang nasumpungan po ni Apostol Pablo na ginagawa ng mga taga-Thessalonica. Ang sabi po dito, dahil dito kayo'y mangagpangaralan at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Kanina, gaya ng ginagawa ng iba, ito'y hindi maganda. Ito'y hindi nakalulugod. Pero ito po, makikita po natin, yung pagkakatipon po natin ng
nagkakaroon po ng pangangaral, dito po makikita po natin ang mga believers po dito po, mga Kristiyano po, kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa. At ito po'y nakita po sa mga mananampalataya. At sa atin din po mga kapatid, patuloy po na ang bawat isa po sa atin ay magdalanginan po. Nawa, katulad po ng mga believers po, mga mananampalataya po dito, na nagiging kagalakan. Actually, isa rin po siguro, bago ko lang makalimutan, dun sa Acts chapter 2, tignan po natin po yung tawag po dito. Ano yung naidulot po ng mga unang Kristiyano na sila po ay nagkakatipon? Tignan po natin po ang kanila pong naging attitude or yung mga naranasan po nila ng kanila pong pagkakatipon po. No? Tingnan lang po natin. Alam ko po nasa Acts din po yun. Acts chapter 2 verse, bandang dulo po siya. Verse 46, sabi po dito. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Tapos nagsasama-sama po sila, nagkakatipon po. At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain ng may galak at may katapatan ng puso. Tingnan po natin po na mga unang Kristiyano, sa kanilang pagkakatipon po ay andun po yung kanilang kagalakan. Nandun po yung kanilang katapatan ng puso. At nakita po natin sa susunod na verse, yung kanila din pong testimony ay napanatiling maganda sa mga tao po doon po sa lugar po na yon. Isa pong naibubunga ng tayo po mga magkakapatid ay magsama-sama, nagkakaisa, no? Yung mga nakakita po sa ating pong lugar ay nagkakaroon po tayo ng magandang patotoo. No, naalala ko lang din po, no, mga kapatid. Naikwento po, bagamat hindi po ako matagal po doon po sa Florida New Settlement Christian Church, naikwento lang po ng mga kapatid, no, kapag ka po sinasabihan na ito pong mga Kristiyano dito, sila pa lang ang tunay na Kristiyano. Pagka tuwing nakikita daw po nila itong mga kapatid po na to, pinag-uusapan po sila. Tapos parang ang nagiging feedback po sa kanila ay maganda ang patotoo ng mga nagkakatipon po dito. Kaya nasabi po nila na ito pa lang ang tunay, sila pa lang ang tunay na Kristiyano. Sapagkat nakikita po ang pagkakaisa, pagsasama-sama, at isang pagiging tunay na Kristiyano sa kanila po. Mga kapatid, dito po sa ating pong pagbubulay, nawa sa ating pong lokal po na iglesia, ay ang panalangin po natin na lalo po ng Panginoon ay imasumpungan po ang bawat isa po sa atin, nagiging kagalakan, no, ang ating pong pagkakatipon. At sa ating pong nagiging pagbubulay, nakita po natin yung kahalagahan po ng ating pong pagtitipon. Katulad po ng kanta, yung God's Wonderful People. Sabi po doon ay, kay inam pagmasdan, yung happy faces, no? Tapos sabi po doon, yung sa first line po, sabi po doon ay, ano po kasi yun? Kanina, memorize ko po yung first line po ng kanta po, no? Yung, God's, I love the thrill, no? When we get together, no, yung mga God's wonderful people, tayo po yun. Sa Tagalog po, kasi Brother Jan, ano po nan? Ang puso ko'y masaya tuwing kasama ko kayong, no, sa Diyos umiibig. Sabi po doon. Nawa maranasan po natin yun, na sa tuwing tayo po ay nagsasama-sama, yung puso po natin masaya. Masaya po ba natin na ang puso po natin na tayo po ay nagsasama-sama? At yun po ang nais po ng Panginoon po sa atin, na makita po na nagagalak, masaya ang ating po mga puso, na nakikita po natin ang bawat isa. Nagsasama-sama para sa isang layunin,
na mapapurihan po ang ating pong Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Kung paanong ang aming pong pagkakatipon po sa oras po na ito, bagamat may mga kasama po na may mga online po na pagkakatipon po sa aming pong lokal na iglesia, ay patuloy po na inyo pong kinalulugdan po ang gawain po na ito. Sapagkat alam po namin po na kasama po namin po kayo mula po sa inyo pong mga salita, pangako po ninyo, amin pong Panginoon, na lagi po namin kasama sa bawat pagtitipon po na katulad po nito. Maraming pong salamat po, Ama, sa mga pagkakataon po na kami po ay nabibigyan po na biyaya po na amin pong itinuturing po na sa panahon po na ito ay malaya po namin po na papakinggan po niyo pong mga salita, na malaya po ng bawat isa po sa amin ay nagkakatipon po. Maraming salamat po sa biyaya po na ito. At amin pong dalangin po, Ama, sa iba pong mga kapatid po, na bagamat sa mga naunang mga pagtitipon po dito ay kasama po namin, ngunit nakalulungkot po na hindi po namin po nakasama po ngayon. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na magpaalalahanan po sa amin yung pong pagkakatipon po. Maging encouragement po sa bawat isa po sa amin. At patuloy po dalangin po namin ang lokal na iglesia dito po sa Valenzuela ay pangunahan po ninyo at masumpungan po ang kagalakan po ng bawat pagtitipon po namin, maging sa face-to-face or online po. Nawa nagsilbing hamon po ang mga natutunan po namin po sa oras po na ito, upang lalo po na magsitibay po ang bawat isa po sa amin pong mga pananampalataya, at lalo pong lumago sa amin pong spiritual po na buhay. Patnubayan niyo din po ang bawat po, pangunahan po ang bawat po na makakarinig po sa pamamagitan po ng online po. Ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at itinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipumbugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po, marami pong salamat sa panibagong kaalaman sa pag-aaral po sa salita ng Panginoon. Bago po tayo pangunahan ni Brother EJ sa ating closing prayer, tayo po muna ay umawit. Sa Tanging kay Kristo, page 54. Kay Kristo ang nakikibuhay at sa kanyayan ang pagkalibay ikagagayan sa buhay ko panahigay sa Jesus forman ako pakikitunay pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay kaya't ikaw na lamang ang lalaman ng buong buhay ko Jesus ang pagkakayan Tanging kay Kristo ang kalikasan, ang aking salay kanyang dininasan, kaya't pagtawag kay pakikinggan, ang mga
Tayo po ay matiling nakatayo. Tawagan po si Brother EJ para po sa ating closing prayer. Tayo po yung manalangin. Ama, dakila, banal at makapangyarihan sa kalahat. Muli kami po yung nagpupugi at nagpapasalamat sa umagang ito na kami po yung nakapagtipon-tipon upang makapakinig ng iyong mga salita. Gabayan niyo po kami sa araw-araw, hindi lang po sing linggo at ganoon din po sa aming mga desisyon sa buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipaunawat, iparamdam at ipaunawa sa aming puso't isipan na may tunay na Diyos na aming tagapagligtas. Gabayan niyo po ang aming mga kapatid na wala po sa araw na ito, saan man po kanilang kadahilanan, at ganoon din po ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.